Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Nagpakita na si Orly Gotesa. Oo kabibig, at talagang na-shock ang mga netizen. Kasi parang tumaba at alagang-alaga yata si Orly Gotesa. Parang nag-enjoy. Huy, wano para kamang kayo. Ay, nako, shocking ba ito? After ng 4 na miyembro ng 18X Marines na nag-recant, itong si si Orly Gotesa nag-recant na rin sa kanyang salaysay. Yes, mga kabibig, bumaliktad si Orly Gotesa. Mahirap naman yan, Orly Gotesa. Pinauna mo yung 4 na ex-marine, tapos may chika-chika boom-boom na tumanggap sila ng 25 million. Sino pang maniniwala sa pag-recant mo dong? Sino pa bang maniwala? At ang tagal mong nagtago, saan ka ba nagtago? Ngayon lang talaga ikaw mag-recant kasi may nag-recant ng nauna? Natural, ang mga tao, mamamansyahan talaga, yung mga isip nila ay nag-recant yan kasi baka binayaran. Or baka or baka nakatanggap ng mga milyones or di ka bilyones. Huy, grabe naman yung bilyones. Diba? At alam nyo ba, kabibig, sa bagong salaysay ni Gotesa, kabibig, idiniin niya na si Senator Marcoleta at Mike Defensor ang utak sa script. Si Senator Marcoleta at Mike Defensor ang gumagawa ng script. Sabi dito, exclusive. Sa 3 bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gotesa ang naunayang pahayag na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Uy, natawa ako. Bakit? Same lang yung 4 na nag-recant. Yung 4 nag-recant, binawi nila na hindi sila nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez at BBM. Ngayon naman si Orly Gotesa, ang sinabi niya, hindi siya nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez. Nakita niyo ang pattern? Talagang nililinis nila ang pangalan ni Martin Romualdez. At hindi naman oto-oto ang mga tao na maniniwala. Sana, Orly Gotesa, ito kasi ang dami mga pangalan na nabanggit nung nag-upo ka sa Blue Ribbon Committee. Sana, pati yung mga pinangalanan, ay sana sinabi mong hindi ka nag-deliver doon. And I don't think so kung maniniwala sina Atty. Baligod at yung ibang 18X, yung Marines na yung mga na 18X, hindi sila maniniwala sa kadramahan mo doon kasi nagtago ka. Ang sabi ni Gotesa, sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing kapalit ng pera at scholarship ng kanyang mga anak. Uy! Grabe Remember, Gotesa, nagkagulo pa nga nung umatin ka sa Blue Ribbon Committee tungkol sa sino ang nung nagnotaryo. Oh, di ba? Sinubukan ng GMA News ko ng pahayag sina Marcoleta at Defensor pero hindi pa nagsalita, kabibig. Ito kasi ang ito pala ang statement ni Gotesa. Ginawa ko ang salaysay na ito upang ilahad ang tunay na pangyayari at kung paano ako nahimok at nilinglang na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025 sa ginagawa nilang investigasyon patungkol sa flood control issue sa kasalukuyang panahon. Ang pagkakataong ito ay hindi ko lubos maisip or sumangi man lang sa isip ko para magsalita sa nasabing issue at ang buong pangyayari kung bakit nagkita kami ni Senator Dante Marcoleta sa pamamagitan ni former Congressman Mike Defensor sa isang Japanese restaurant na malapit sa Sofitel Hotel sa pagitan ng Amazing Show sa Pasay noong September 24, 2025. Ang pangyayaring ito naganap dahil na tumawag sa akin ang driver ni former Congressman Defensor na si DJ Yango bandang pagitang 9 a.m. to 10 a.m. September 24, 2025 na ang sabi niya kung pwede daw mag-dinner kasama si former Congressman Defensor sa araw na yun.
Ang sabi ko kay at DG Ango, bakit? Sagot niya, may itatanong lang daw si former Congressman Mike Defensor sa akin. Noong mga oras at panahon na iyon ay ako ay nanood ako ng TV sa bahay. Sabi ko ulit sa akin, sige at saan, anong oras? O yun na. Itong si Dijanko, hindi ko na lang basahin lahat ha kasi parang nakaka-board yung yung chika-chika. Itong si Dijango, nakilala ko ito 4 to 5 months ago sa BGC nung ako'y naka-duty pa kay Mrs. ko. At nasabi sa kanya na kay Kong Saldi ko ako naka-duty bilang VIP security detail. Sa pagkakataong ito, hindi kami nagpalitan ng personal na mga cellphone numbers. Hindi ko alam na boss niya pala si former Congressman Mike Defensor. Yan nakabibig ha. Let's move on to the next page kasi parang OA. O ito pa makabibig. Ito na ang napaka-challenging. Ito. Habang nagkwentuhan kami, pinipilit niya sa akin na isulat na ang mga ang mga pinapasabi niya sa akin para pagdating Senator Dante, mabasa niya at siya na ang magdesisyon kung pwede. Sabi ko, sir, wag na po kasi nabanggit na po sina Paul at Mark. Yan ang mga susi ng lahat ng katanungan nila sa Senado. Sir, sabi niya, hindi. Ang pilit sa akin, sulat lang natin, bahala na sa Senator Marcoleta. Sa takot ko na sabi ko nga, sige sir. Agad inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. Hala. After mga 4:30, dumating si Senator Marcoleta sa baba ng restaurant at tumawag sa kanya ng tanong kung anong meron. Lumabas si former Congressman Mike para salubungin si Senator Marcoleta. Hingal na hingal pang pumasok at umupo sa tabi ko. Ang pagkakataong ito, inabot niya ang kanyang kamay sa akin para kamayan ako at umupo siya sa parteng kaliwa ko. Sabi niya sa akin, pasensya na, hapu-hapu ako. Taas kasi ng hagdan. Pinagpatuloy ang pagsalita. Sabi niya, pasensya, nagmamadali ako. May session pa ako, tumakas lang ako. At sabi niya, Orly Marines ka, di ba? Mga walang hilas. Sagot ko, opo sir, pero retired na po sir. Sabi niya, mga walang hiya sila, binaboy nila ang Pilipinas. O, yan na. Tapos, sumubat si Congressman Mike, pare, basahin mo muna ang ginawa ni Mark dyan sa affidavit. Sagot ni Mark, mayroon na ba pare? Basahin mo muna at ikaw na ang bahala kung pwede na yan. Sabi niya, pare, 150 ang masaya na tayo. 150 million daw, masaya na tayo. Wala, grabe. Sinimula ni Senator Marcoleta ang ginawa ni Mark na affidavit basta sinabi ni former Congressman Mike Defensor. Sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog at siya mismo ang nag-ayos sa laptop ni Mark na may ilang talata siyang pinalitan sa mga ginawa ni Mark. Doon mismo sa harapan ko, inayos si Senator Marcoleta ang affidavit na yon. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong masyadong magtagalog. Halaka. At matapos ang basahin ang affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila saldi ko at ikaw lang ang makakabanggit kay former Martin Romualdez na nade-deliver ng pera. Sabay paalam para ayusin nyo yan, babalik ako, habol ang posisyon. Bago siya umalis, sinabi ko sa kanya, sir, huwag na po ako kasi nabanggit na din po ang pangalan ni Paul at Mark. Sagot niya, di pwede si Paul at Mark kasi iglesia. Hala? Matitiwalag yun at ayaw ko na ako ang dahilan ng pagkatiwalag nila. Hala, dinamay ang iglesia. Bawal kasi sa iglesia ang ganyang usapin. At sinabi niya muli na pinipilit niya sa akin na ako na lang sabay. Sabi niya, babasahin mo lang yan at mababayaran ka naman. Hala! Uy, grabe. Grabe naman to. Ito pa. Ang sabi niya, kung di mo gagawin ito, ang plano ni Senator Lacson na itigil ang investigasyon ay magtatagumpay, wala kang mapapala. Sa paulit-ulit na pilit niyang ituloy ko ang ginawang affidavit ni Mark at dala ng takot at pangamba, lahat na nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan ko kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi na napasama ako sa 3 beses ng delivery ng mga maleta allegedly sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala na nga ako naging direktang contact o
nakita man lang si Espi Romualdez at ang nasabing address. Ako'y napilitan na sabihin sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan. Hala! Ito pa. Basahin natin. Paraan para makatulong ako. Go na ako dyan, sir. Kaya lang, sir, ang inalala ko yung pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng cash at education scholarship si former Congressman Mike Defensor bago tuluyan siyang umalis. Sabi niya, pare, babalik ako, ayusin mo ang affidavit para pagbalik ko, basahin ko ng mamaya, sagot ni former Congressman Mike, okay pare. Ito, basahin pa natin kapag ang taas. Habang inayos ni Mark ang ginawang affidavit sa kanyang laptop, nasa tabi ako at nakatingin para makita ko din ang ginagawa. At nang matapos ng 6:45 p.m. bumalik si Senator Marcoleta. Umupo uli siya sa dati niyang upuan. Kumain muna siya, nakakamay lang at siya at pinapak-agad ang pritong manok. At nang matapos na siyang kumain, binasa niya ulit ang affidavit na ginawa ni Mark at sabi niya, okay, ito na, pare, paprint muna. Inutusan ni former Congressman Mark Defensor si Mark na tanungin kung may printer sa restaurant at ilang minubulak si Mark na dala ang printed na affidavit. At kumuha si Senator Marcoleta ng isang copy. Sabi niya, akin na muna ito para may copy na ako at pilit sinabihan niya ako na ipanotaryo mo yan sa kakilala namin at bukas punta ka sa Senate kasi may hearing 9 a.m. Dapat nasa Senate ka ng 8 a.m. Diretso ka sa office ko pagkatapos umalis si Senator Marcoleta at sumabay na din si Congressman Mike Defensor. Naiwan kami ni Mark at pinupunta ako sa mapagnotaryo sa Pasay. Agad binigay niya sa akin ang address at pinuntahan ko para makapagnotaryo. Pagkatapos ng notaryo, bumalik agad ako sa restaurant at binigay ni Mark at binatang pagkain. Saka diretso na ako umuwi, mga 9 a.m. na din sa bahay. Yan mga kabibig. Pagpasok ko sa opisina sa Senator Marcoleta, pinaupo ako at mayroon pang naunang kausap. Pagkatapos niyang makausap ang unang bisita, ay tinawag niya ako at doon ko ibinigay ng 4 na kopya ng affidavit na ginawa ni Mark na may notaryo. Pinipilit niyang paulit-ulit na sinabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Ayan, mag-focus sinagot niya sa akin, opo, sir. Hala. Yan na. Hala ka, mga kapipig. Yun, mas mag-isa maglaka. After daw niya kabibig, after niya makausap si Senator Marcoleta, hindi na daw siya Pagkatapos ng sesyon sa Senado, tinangka ko pang kausapin at magpaalam kay Senator Marcoleta. Pero may kausap siya at hindi na niya ako pinansin hanggang lumabas na ako ng sesyon kasama ang security ng Senate papuntang ground floor. Doon pinapirma na ako ng waiver na ayaw kong magtanggap ng security galing sa kanila kung saan ay tumagal ang proseso ng isang oras. Lumabas ako mag-isa na naglalakad patungo sa open space ng parking area ng Senate at nakalutang na gulong-gulo ang isip dahil hindi man lang ako kinausap ni Senator Marcoleta pagkatapos niya akong gamitin sa kanyang mapansariling mithiin na mapublicize at i-criticize ang alleged involvement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo na ang statement, no? Tinanong ko ang sarili ko, bakit ko ginawa ito? Napakabilis ng pangyayari at litong-lito ako sa mga panahong iyon na kahit habang nagmamaneho ako, kinakausap ko ang misis ko na nanghingi ako ng kapatawaran. Kasi nadala ako sa matatamis na mga salitang pangako ni Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta, kaya ako nagpagamit ng husto. Kaya bilis ng pangyayari, di ko inakala na ganito pala kalalabasan ng ginawa ko sa kadahilanan ng bugso ng damdamin at nagpadala ng paggamit ng matatamis salita para sa bayan kaya nagawa ko ang bagay na iyon. Wow! Huwag mo namang gamitin ang bayan. My God! Ito na naman tayo para sa taong bayan. 'Di ba? Marami ang nagpadala ng pakikirama sa kanilang simpatya at suporta. Minabuti ko na di na ako makontak sa kanila para wala nang madadamay kasi alam ko lahat na didikit sa akin ay ikakonekta sa kung ano man ang
ang aking ginawa, lalo na sa paggamit ko sa mga politiko at sa pagiging dating sundalong marino. Hindi rin ako kinontak ng opisina ng Senator Marcoleta o former Mike Defensor, kaya doon na natansya ko na ginamit na talaga nila ako. Sapagkat huli na ang lahat na pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Subalit noong September 27, 2025, may isang biglang kumontak sa akin na galing sa opisina ni Senator Marcoleta na nagkasabing na bibigyan ako ng numero ni Atty. Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para maghingi ng tulong para sa pag-ayos ng affidavit na may mga correction upang ito ay magamit na ebidensya sa pag-file ng kaso sa September 29, 2025. Pero hindi ako nagtakang kontakin si Atty. Guanzon para maiwasan muling paggamit sa akin. Ang tanging sinandalan ko lang ay ang mga tunay na kaibigan na naging karamay ko at gumabay, nagbigay linaw sa aking isipan dahil sa pangyayari para sa aking seguridad at aking pamilya upang hindi na ako magamit pamuli ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. Yan ang kabuang pangyayari sa panahong iyan. Yan ha. So, nilinis niya ang pangalan ni Martin Romualdez at idiniin niya ang pangalan ni Senator Marcoleta at Congressman Mike Defensor. Si Senator Marcoleta daw ang nag-correct sa kanyang statement, at tapos pinasulat siya ni Mike Defensor, tapos pinangakuan siya daw di umano ng scholarship sa mga anak niya at cash incentive. O yun kabi. Same lang ng same lang ang script niya yung apat na nag-recant. Same lang talaga sila. 'Di ba? Yung mga scholarship, yung mga allow, yun no. So kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Parang mas lalong dinidiin nila si Senator Marcoleta. Parang nakikita ko na may another kaso na naman sa Senator Marcoleta. Uy, dinamay ni Gutesa ang Iglesia ni Cristo, pati si Atty. Rowena Guanzon nasulat doon kabibig. Kaya kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Naniniwala kayo sa bagong salaysay ni Gutesa? Sa haba-haba ng panahon, bakit ngayon lang siya nag-recant? Kung talagang inosente siya, sana lumapit agad-agad siya ni Martin at nagpatulong. Martin, tulungan mo ako. Nagamit lang ako, 'di ba? Kung talagang may konsensya ka, kung talagang marino ka, hindi ka magpapagamit. 'Di ba? Yung kabibig, ano ang iyong komento hinggil? Kasi noon marami ang nandidepensa kay Gutesa. Marami ang tumutulong kay Gutesa. Pero bakit biglang nag-recant si Gutesa? Pareho lang ba sila ng sitwasyon ng apat na marino? Yung ex-marines? Ano sa palagay yung kabibig? Naku. Ano kaya Bakit si Martin lang talaga ang alam nyo na. So don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga ni lebak-lebak. Alam nyo, Gutesa, ito na masasabi ko. Napakatagal mong nagtago. Sino ang kinatatakutan mo? In the same time, Gutesa, bakit ngayon ka na nagsalita? Sana, yung time na nakonsensya ka, sana that time, hindi ka na dumating. Kung talaga nakakonsensya ka. 'Di ba? In the same time, sana, alam mo naman na mali yung ginawa mo. For example lang, sana lumapit ka kay Bongbong Marcos o di kaya kay Martin. Pero bakit ang tago ka? Tapos, idinidiin mo si Senator Marcoleta. Nangako ng scholarship sa anak at cash incentives. Hala ka. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Hintayin natin kung ano ang posibleng sagot ni Senator Marcoleta at Congressman Mike Defensor na nakapiit ngayon sa kulungan, mga kabibig. Baka malapit nang makalaya si Marcoleta, kaya kailangan nila ng another story para another kaso kay Marcoleta. What do you think, kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.